Ito si Abdua Arahalon, mayor ng Bulacan Provincial Jail, nakakulong dahil sa kasong pagpatay. Darapalan na ipinagmamalaki niya sa social media na kahit siya ay nakakulong, ay limpak-limpak na salapi ang kanyang nalilikom. Hinahayaan siya ni Jail Warden Rizalino Andaya na makalabas-pasok ng kulungan dahil sa kitaan nila sa loob at labas ng bilangguan. Bukod sa gun for hire, may impormasyon din na may kalakaran ng illegal na droga sa loob ng bilangguan, kaya nagrambulan ang mga preso dito kamakailan. Sa dami ng nagiging pera ni Arahalon, ay personal pa siyang bumili ng brand new Toyota Hilux noong kanyang huling kaarawan. Matagal nang minamanmanan ng CIDG ang Bulacan Provincial Jail. Nabunyag ang kalokohan na ito nang maaresto si Arahalon sa Malolos habang nasa bahay ng kanyang asawa na si Sara kasama ang isa pang preso na si Mario San Jose at jail guard na si TJ Jimenez. May dala silang mga baril. Sa gitna ng umiiral na election gun ban, ganoon sila kagarapal. Si Daniel Fernando, ang lahat ng may pananagutan ng mga kalokohan na ito bilang gobernador ng lalawigan dahil nasa ilalim ng Kapitolyo ang pamamahala ng bilangguan. Alam ni Daniel Fernando ang lahat ng nangyayari sa kulungan dahil ang kanyang close-in chief security na si Datsun Fulgar ang kumukubra ng lingguhang lagay sa presuhan. Anak din ng personal driver ni Daniel Fernando, ang nahuling jail guard na si Jimenez. Sinasabi nila na yun daw isang jail guard ay anak na empleyado ko ng driver ko. Yes. At para daw huwag kumalat ang iskandalo, ay nagsuhol ng 3 milyong piso si Benro Officer Attorney Jovic De Gala para huwag isampan ng CIDG ang kaso. Pero ito ay nabigo. Mabigat ang anggulo ng CIDG na ang mga nakawan at patayan sa lalawigan ay kagagawa ng mga nakalalabas na preso sa Bulacan. Pinaglalaro ni Daniel Fernando ang mga Bulakenyo na habang gumagasta ng daan-daang milyong pisong confidential fund, ay hindi niya tinutuldukan ang mga krimen sa lalawigan na ang mga may kagagawan ay ang mga labas-pasok na preso sa mismong kulungan na kanyang pinamamahalaan. Nakakatakot na bukas makalawa ay baka ikaw na ang susunod na biktima. Sa iskandalong ito ng mga nakalalayang mamamatay taong preso, nasira na ang tiwala ng publiko sa pamamahala ni Daniel Fernando.